Naalala ko lang, pero ang dami kong nakita kasi sa YouTube, men, na nung kinuha si Master Easy Meal ni Eminem, Dr. Dre, ang daming umiyak. Internationally, mas madami sa international scene na umiyak. Kesyo, mga rapper kasi sila, mga analyst sila ng bars, na magaling daw sila. Bakit ano daw nakita ni Eminem kay Easy Meal? Anong problema nyo ba? Hindi nyo alam kasi greatness recognizes greatness. Real recognize real. Ganun lang yun. Alright, so nag-hunting ako ng mga videos or interviews ni Master Easy Meal at ito ay Artist Talks with Easy Meal, no? Isang channel. So, papanoorin natin itong interview ngayon. And shoutout pala sa mga shoutout pala kay Master Elena. Master Elena, napakalupit mo. Thank you for donating. That really helped the channel a lot. Thank you so much mga master sa pagdo-donate po. You really are helping the channel big time. Thank you so much mga master. And if you want to support the channel, please consider subscribing. And if you want to help even more, please consider donating sa PayPal natin. Maraming salamat mga master. Let's start this one. This is an interview. Alright, super influential po kasi para sa akin lang na. Okay, so hindi siya nagtanong, no? Sumagot na si Master Easy Meal. So babasahin natin yung tanong. Congratulations on your deal with Shady, Aftermath, and Interscope. Tatlong records. Tatlong ano po yan? Kung di nyo. How did it go down and what ultimately made you decide to sign with them? How important and influential are Eminem and Dre to you as a musician and as a rapper? That was the question ng tanong dito. What made you decide to sign with them, Eminem and Dr. Dre? What made you decide? Because they are them. That's the answer. That's Eminem and Dre. How can you say no to that, man? What kind of question? What the F? Even the airplane agrees with me. The F, bro? What made you decide? I decided because they are M and Dre. As simple as that. They are them, man. I'm just messing with you, man. Pero I understand this one. Let's go. Sino to si Master? Bumibili ng music or let's not even say na parang taga-kinig lang. Idol pa yun dati pa. Kaya hindi ko rin naman po in-expect na sila yung makakasama, makakatrabaho din later down the line. Kaya super blessed lang. Super honored. So yung channel pala na to, ang pangalan ay One Music. Alright. Hindi na nagtatanong yung nag-i-interview, no? Kinat lang talaga sa kung saan sumasagot si Master Easy Meal. So ang sagot niya dito is idol niya na si Eminem, sila Dr. Dre. They look up to him. Master Easy Meal look up to them. Kaya sobrang blessed niya na kinuha siya ng mga taong nirespeto at talagang pinapanood niya, men. Kita mo naman sa craft ni Master Easy Meal kung gaano ka-influential si Eminem sa buhay niya, no? So, alright, that was it. So, anong sunod na? What were the things that they told you that resonated with you the most? So, ano yung naka-apekto? Ang ganda nung merch niya dito, MacDo na Manila, yung damit niya dito, pre. Alright, let's go. Ito lang, keep being you. Yan sabi nila sa akin. Huwag kang mag-iiba ng pagiging personalidad. Ano daw sabi niya? Ito lang, keep being you. Yan sabi nila sa akin. Ha? Huwag kang on the line. Kaya super blessed lang. Super honored. Ito lang, keep being you. Yan sabi nila sa akin. Keep being you? Huwag kang mag-iiba ng pagiging personalidad mo o ganun para sa kahit kanino. Good. Just be yourself. Nakaka-proud din. Ganun talaga yung magiging tawag nito, advice ni Eminem. Kasi si Eminem, he don't give a fuck, bro. He doesn't give a fuck. Lahat ng ginagawa niya, he's just being himself. Dati pa, nung panahon nung mga Chika Slim Shady, yung mga time na yun na nung binan siya ng MTV, pero wala siyang pake. Nag-perform siya sa Grammy sa mismong MTV, pre. Man, Eminem is a savage, bro.
sobrang thankful na kasama ako dun sa conversation na yun. Yun, natagpuan nila yung kanta si Eminem. Ay, ang pangit. Wala nang tanong-tanong na rekta sagot na. Let's talk about the song that started this shady aftermath. Up Down Step Walk. What did Eminem address specifically about the song? Alright. Na sobrang unique daw po na, ala, sino to? Parang ganun po. Tapos That's right. yung sa creation ng kanta naman, yung at the time sila na nakamit namin sila Kuya Phil Tayag sa former Jabawakis. Kaya ayun po na yung creative process namin doon is kasi sinishare ko na siya din idol ko sa pagsasayaw naman to sa Pilipinas pa na sila yung pinapanood. Jabawakis. Si Kuya Phil, yung lahat ng mga ginawa niyang parang pyesa para sa Jabawakis noon, yun yung mga naging paborito ko. Tapos, ayun, nag-brainstorm na kami dun sa studio. Hindi naman po intimidating kasi yung energy. Man, I can't do this, man. Nagchat-chat na yung mga master natin sa GC na malakasan, yung Easy Mail group chat, no? Thank you so much again for accepting me there. Ayoko kasing pa rin yung rekta sagot kasi kailangan ko mabasa yung tanong, men. How did you and Jabawakis co-founder and former member, now Bruno Mars creative director Phil Tayag, decide to work together on Up Down? How did you decide to work together? Dalawa sila nag-work together dun sa Up Down. Wow, man. Ang lakas na na. Founder and former member of Jabawakis. Yun yung kasama niya dun sa Up Down. Who's the idea to do it? Oh, one take pala yun. Man, I keep forgetting that shit, bro. One take pala yung Up Down Step Back. May nakakalimutan ko sa sobrang angas, parang imposible nilang ginawa, no? Pero they did that. Pre, yung Up Down Step Back, man, one take yun. What do you think special about it? I heard you edited yourself too. How does it feel for you? Alright, let's go. At that moment namin was reciprocated na siya rin nag-iisip ng moves, ako din. So, he was just thinking on the spot. And gusto ko yan, si collective. Kuya Phil, Collective the master effort. choreographer that he is, na talagang sobrang natural lang yung napakinggan niya yung chorus, up, down, tapos step walk. Parang talagang naglalakad lang. It was so natural. True story, sa sa Costco, sa parang sabihin natin SM or ano ba yun, yung sa Pilipinas, yung 7-Eleven? Parang SNR. Parang SNR sa Pilipinas. So, dito sa Costco, pumunta lang kami, nag-shopping, tapos hawak ko yung cellphone ko habang naglalakad kami. Alright. Ginawa ko na yung beat nun kasi unang binibitbox ko lang. Tapos ginawa ko yung beat sa cellphone. Tapos pagka uwi namin, na pagkatapos mag-shopping nandun sa kotse, pinatugtog ko yung beat dun. Tapos nagustuhan nila dun sa loob ng kotse. Tapos inasikaso ko na yung kanta pa uwi nung nakarating sa bahay. Kakaiba po pa rin po yung pakiramdam. The lowdown on the realist. It's still crazy. Kasi ayun nga po yung sinabi ko sa mga sa ibang beses na nagawa ko na yung instrumental nun. Nagtatrabaho lang kami, parang regular lang na araw. Tapos hindi naman namin alam na yung dating parang nag-email parang sa amin. he already made the first verse. Eminem yun. Tapos nung nalaman namin na totoo, ayun na, nabaliw na kami lahat. Dito lang, nagawa ko na yung beat. Tapos nung pinapunta kami sa kanila para makipag-meeting, pinarinig ko lang sa kanila lahat ng nagawa ko lang to that point, pati yung beat ng release, and nagustuhan nila yun. Kaya sabi ni Sir Marshall, Master Eminem sa likod, sabi niya, yup, give me that one. Kaya yung kumbaga parang napakaingay nung eroplano, no? Bali yung PayPal natin, Master, nasa channel description po. Maraming salamat. So, sabi ni Eminem, yeah, give me that beat. I like that beat, man. The confirmation from the Master himself, bro. Na nagbabanta na with the warning. What's the message you were trying to impair? Madami ding certain situations na
nangyari with my come up na mga show parang sila lang na sabi natin kahit di matamaan si bato-bato sa langit, parang ganun. Parang sa ngayon, I don't understand that. Sobrang eager lang ako para matuto pa. Butik, ang haba kasi ng tanong men, tas sagot lang yung sinasabi. Ano bang klase yun? Kinat ata nila eh. With this deal now in the bag, how are you guys to go? How are you guys to go about reintroducing yourself under the shade umbrella? Will you be working on the songs that you released already? Or guys come to start work on total new songs? Or would it be a combination? A combination of both, pre. Para sa mas maangas yun. Kasi syempre, you can't disregard your own creation. Syempre, may ginawa ka, maangas yun. Pag ginawa ni Master Izimel, pre, maangas yan. Kaya, okay na yung combination. Diba? Kasi, in all honesty, like, I'm still young. So, I would just love to learn more from them. Great attitude. Like, especially on how to go about this music business and how to navigate. So, just to learn. Before the deal pa na meron na yung duality with a 4 and 7 for the A&T. Dati pa po nandun yung album na yun and inaasikaso na namin. Yung Redux naman, yung 4 new songs na dinagdag namin sa simula. So, dalawang version po yung duality na meron ngayon. Ay, oo, yes. Workout sa umaga, kain kasama Baby Loves. Tapos, sana all, diba? Kain sa sana all, let's go. Workout, gaming, pre. Ako din mag-work dito. Ako din, pre. I do that every day. Pagkagising ko, workout agad ako. Diba? Jogging agad. No? Kung maniniwala ka doon, maniniwala kang puti ang uwak, pre. The fuck, bro? Who does that shit, man? Minsan kailangan ko rin umalis, kaya tapos kapag regular day lang. More on the latter po, yung mas marami akong drops na nagawa. Tapos araw-araw parang sinusubukan ko pong dagdagan yung mga dating nasimulan. Hindi ko naman po masasabi na ako yung tipo na araw-araw may napag-iisipan. Hindi naman po robot? Kasi depende rin po sa nararamdaman kung may darating sa akin. It was fun. Sobrang masaya po. And it was definitely a warm welcome. Yeah. They always welcome me with the warmth that you feel. Yung panalo, yung lumabas na panalo, madaming sumuporta kahit sa ibang bansa internationally and locally, madaming sumuporta sa kanya post panalo, yung sumikat yung kantang yon, ang daming positive shit, alam mo yun. Pero nung nakuha na siya ni Eminem, pre. Speaking frankly, what the fuck, bro? Nung nilabas na yung he's been signed by Eminem and Dre, ang daming umiyak. Lalo sa ibang bansa. What the fuck, bro? What's your problem? Kayo ba si Eminem? Kayo ba si Dr. Dre? Ba't kayo umiiyak? Ha? Oo, naalala ko lang, pero ang dami kong nakita kasi sa YouTube, men, na nung kinuha si Master Izimel ni Eminem, Dr. Dre, ang daming umiyak. Internationally, mas madami sa international scene na umiyak. Kesyo, mga rapper kasi sila, mga analyst sila ng bars, na magaling daw sila. Bakit daw nakita ni Eminem kay Izimel? Anong problema nyo ba? Hindi nyo alam kasi greatness recognizes greatness. Real recognize real. Ganun lang yun. Ingitero kasi kayo. Let's go. Like family, you know, parang bumibisita lang, and it just so happened that there's a show that we're doing. Parang kantahan lang natin sa parang ganun lang. Sa pagpo-focus lang po sa pagtatrabaho. Kasi kung sa totoo lang po, masasabi ko na swerte ako na wag nang pansinin. Yung trabaho ko kasama yung parang paglalabas ng emosyon
sa salita. Wow, that was awesome. Kasi yun talaga yung beauty ng hip hop, ng rap music. Kasi yung craft mo, aside, pwera na lang ko si Taylor Swift ka, which is lahat ng kanta niya, nilalabas niya yung buhay niya doon. Mga tragic shit ni Taylor Swift, doon niya binubuo sa kanta niya, which is awesome. Grabe, lahat daw ng kanta niya siya nag-compose sabi nila, no? Mga Swifties diyan, no? Napakaangas ng rap music, man. Kung alam mo lang kung gaano ka deep yung mga yan. Na kumbaga yun po yung nagiging therapy. Honored po, super thankful. Thank you so much LA Dodgers for that opportunity. Sa totoo lang po, hindi naman ako baseball player talaga, or sa Wheaties, I would say even like a proper fan of the baseball sport. Kasi parang yung in close relations lang po sa akin nun dati is yung nung nagsasoccer ako sa high school, sila yung kasama namin lagi sa field. Nandun lang sila, tas kami sa bandang gitna ng field. Kaya sobrang satisfying lang po na bigyan ng oportunidad na makabato ng isang pitch, kasi dati parang nakikita lang big time yun, tapos big parang deal yun. binabato lang pabalik kapag napupunta sa amin yung bola. Kaya na-practice siguro. Man. What I give is what you get. In your how you describe sa totoo lang po, parang katotohanan ko lang po yung binubuod ko lagi sa musika ko. So yeah. Man, what you give is what you get. That's awesome, man. Napakaangas nung quote na yon. Woo! So that was One Music PH interview, pre, man. At kung andito ka pa, master, please do consider subscribing kung na-enjoy mo. Maraming salamat. This has been Curbs PH and you have been amazing.